Mula po dito sa New York City, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Tito Soto at ito po ang Brigada 7. Ngayong linggo ay sinamahan po ng Brigada 7 ang nanalong first runner-up ng Miss Universe Beauty Pageant na si Miriam Kiambao. Mula New York hanggang Los Angeles hanggang sa makauwi siya sa Pilipinas. Yun na siguro ngayon ang pinaka-pamosong pagkadapa. Ang nangyari nun kasi, yung preliminaries, yung gown ko mahaba. In-adjust ko na para sa sa coronation night. Pero mahaba, tsaka maluwag. Yung gown ko heavily beaded. Pagbaba ko ng steps, my heel got caught on the thread that was keeping the beads on the gown. Okay. Nung bumagsak ako, sabi ko, oh my God, nashock ako kasi hindi ko ina-expect na madudulas ako. Inaasahan ko nga na maayos yung lakad ko eh. Nung nahulog ako, tayo ako agad. Pag tayo kong ganyan, palakpakan yung mga Trinidadians. Yung iba tumatayo talaga. Woo! Standing ovation. Halos standing ovation. Tapos tinuloy ko lang, diretso ko. Pagdating ko dun sa center stage, I felt like I had to make up for that fall. So sabi ko, natuwa naman sila sa drama. Ganun din ba attitude mo sa buhay? I think so. I'm the kind of person who as much as possible want to live in the moment, want to make the best of what I have now. Although at times, syempre hindi naman natin maiiwasan that we fall every now and then. But what's more important is that we get back up and continue with life, diba? What have you stood up for recently? Oh, when I fell on the stage last Friday. I believe that I had stood up for the rest of the women who have fallen, whether on or off stage. Ilang beses na ring nadapa si Miriam. Kasi at one point in time, I had felt unloved. In fact, at one point in time, I felt that I was persona non grata. Yung tipong outcast. Kailan to? Nung nasa prep ako. Aha. Pero at a young age and to have felt and to have recognized that you were an outcast, it's a terrible feeling. And I just wish that nobody could ever feel that. Hanggang nung high school at college, mahiyain si Miriam. Walang kumpiyansa sa sarili. At that time, meron pa akong stage fright. Yung tipong magre-recite lang ako sa classroom. Nanginginig na yung mga daliri ko, nanalamig yung kamay ko, nagbo-blue yung mga nails ko. Yun. That's why I tried getting into sports and into the dramatics club to get over that stage fright. And as much as possible, lalo na nung college, recite ako ng recite just to get over that stage fright. And I guess it paid off. Sumali si Miriam sa Binibining Pilipinas para lumawak ang mga oportunidad niya sa buhay. Nagtapos man siya ng physical therapy sa UST, noong unay hindi daw siya sigurado kung meron siyang makukuhang trabaho. Minsan pa nga siyang nagtrabaho bilang isang physical fitness instructor na sumweldo lamang ng 2,000 pesos kada buwan. Binibining Pilipinas International is Lalaine Edson. Binibining Pilipinas Universe is Janelle Bautista. Binibining Pilipinas World is Miriam Kiambao. Gumanda rin ang kanyang mga tsansa sa buhay. Dapat sanay sa Miss World Beauty Pageant sa Seychelles Islands sasali si Miriam. Pero nang natanggalan ng corona si Binibining Pilipinas Universe Janelle Bautista, siya ang napiling ipadala sa Miss Universe Beauty Contest sa Trinidad and Tobago. Pero sa piling ng 84 na iba pang naggagandahang contestant sa buong mundo, hindi agad na napansin si Miriam. I will admit that there was a point during the pageant, parang meron akong naramdaman na identity crisis. Bakit? Paano? Kasi ang rinig ko,
dapat daw sa mga pageant na ganyan, tatabi ka sa mga favorites. Mhm. Tapos pag may press, posing kayong gano'n, ganyan. Aha. For a while, sinubukan ko. Kasi nung simula, hindi naman ako, favorite agad eh. Early favorites daw ang mga Latin at Central American beauties tulad ni na Miss Venezuela at Miss Mexico na siyang madalas manalo sa mga international beauty contests. For a while, sinubukan ko. Pero, ewan ko, para bang, I feel like I lost myself in a way because I didn't feel comfortable at the time. Hindi ako komportable na makikisama-sama ako sa kanila, basta sikat sila, sikat na rin ako. Ganun. Ewan ko ba, hindi ako ganun yung tipong tao. Mababa na nga ang kumpiyansa, nagkasakit pa si Miriam sa gitna ng pageant. Na homesick, pero imbes na nagmukmok, lumaban siya. Nagpakatotoo siya, sister. Natural na lang ako. When I enjoy, I really enjoy. When I feel like, reflecting, being on my own, being alone, I stay alone. I don't necessarily need to stick to Miss Venezuela or Miss Mexico na sikat noon. Wala, kung sino lang ako, yun ang pinakita ko. And I'm glad that the Trinidadians recognized the natural me, who I am, Miriam Kiambao, Miss Philippines. And I think it got me a long way. Bagamat nakatawag ng pansin ang kanyang pagkadapa, bago pa daw noon ay naging crowd favorite din si Miriam. Hanggang sa dumating ang pageant night, May 26, stand out si Miriam. Napili bilang isa sa 10 finalists. Philippines! Nasa audience noon ang mga magulang ni Miriam. Yung mapili sa first 10, immediately I stood up and tumayo rin ako sa silya and I waved the Filipino flag. Now for the final spot, the 1999 Miss Universe goes to Philippines! So, nung 5, ako, sana tama na because yung apprehension nga namin, Philippines! lalo naman nang mapili sa number 3, ako, wala na. We just resigned, binigyan na namin sa Diyos ang kanyang faith. So secretly, you were also hoping na wag siyang manalo? Ganun ho? Yung nga. Medyo strange ho yun. Bakit ho? Ang talagang trip lang namin sa mga anak namin is to be known with their careers, professions, never to be known as a mga ganyang celebrities. Mataas ang mga puntos ni Miriam sa swimsuit at evening gown competition. Pero pagdating ng final question and answer portion, Philippines. If Miss Universe were to become pregnant during her reign, should she be allowed to continue as Miss Universe? That's a very difficult situation to be in. And I believe that the Miss Universe, if ever she becomes pregnant, I believe that she should continue with her reign if she has been a good example to be a Miss Universe. She has pursued all the goals that she had in the first place, and I believe that she should continue. Thank you. Philippines. Philippines! Wow, I thought this girl had it. She clammed up. She really clammed up. It's a shame, really. Exactly. She definitely choked. I can admit I felt a little parang na mental block ako noon because I was struggling between two answers. The moral issue and the issue of being non-judgmental. Miriam, ano masasabi mo sa mga tao na nagsasabi na you were this close to the crown? In fact, yung dalawang anchors nga dun sa telecast na sinasabi nila, she almost had it, but this girl just clamped up during the question and answer. Panalo na nga tayo! First runner-up na! Ano pang gusto nyo? Anyway, kung makuha ko din yung Miss Universe title, probably meron din akong critics eh.
Whether or not I won the Miss Universe title, I would still have critics. And they can criticize all they want. I don't care. Ang sa akin, I represented my country well. And if I won, then the Filipinos won. Diba? So, masaya. Maging masaya na tayo. Panalo na ako eh. Maging masaya tayo. If you were asked the same question again, pag tinanong uli sa'yo yung tanong na yon, paano kung nabuntis si Miss Universe, dapat ba siyang payagan na ipagpatuloy yung kanyang term? Anong isasagot mo ngayon on hindsight? I think there's nothing else more important than bringing a child into the world. So whether or not the Miss Universe could perform her duties and obligations in the state that she is in, I think that it's more important for her to resign and focus more on bringing a child into the world, on taking care of herself and of her child. Si Miriam Kiambao sa Amerika sa pagbabalik ng Brigada 7. Alamin natin kung ano-ano ba ang pinagkaabalahan ng itinuturing ng mga Pilipino ngayong bagong reyna ng kagandahan. Dito sa New York, nagpahinga sandali si Miriam matapos ang kanyang pagkapanalo sa Trinidad and Tobago. Pero kahit na malayo siya sa Pilipinas, damang-dama naman niya ang pagpuri at pagmamalaki sa kanya ng kanyang mga kababayan. Anong impression mo kay Lea Salonga? I think she's a beautiful person. I'm very proud of her for her achievements. Actually, nung bata nga ako, I remember, nasa kotse ako, kinakanta ko pa yung mga kanta niya, tomorrow. Tapos, so, I really wanted to watch Miss Saigon while I'm here. And I'm thankful for you for giving me that opportunity. Don't mention Scientific fact that she looks and sounds 1,000 times better when you see her through a pair of these. Sa totoo lang, naswertihan namin ang second to the last performance ni Lea. Sabado last week, June 5 sa New York. Sa araw na ito, June 12, ang pinakahuling performance niya. Muntik na namin siyang hindi makanood. Buti na lang, may nakuha pa kaming ticket sa dami ng tao. Maraming Pilipino, pero marami ding Amerikano at iba pang mga foreigners. Napakaganda ng Miss Saigon. Ang galing-galing ni Lea Salonga. Kaya naman, pumunta kami kaagad ng backstage para hintayin siya. Mahinga ng autograph, magpalitrato, katulad ng napakaraming fans na naghihintay sa kanya. Nakilala si Miriam ng mga Pinoy na nandoon. Siya man, nahinga ng autograph. Paglabas ni Lea, nagkatulakan. Buti na lang, napansin kami ng ina ni Lea, si Mrs. Ligaya Salonga, at tinawag upang makalapit. Hindi lang yan, inimbita pa kaming pumasok sa loob ng theater, sa stage mismo kung saan ginagawa ang Miss Saigon. At dito, nagkaroon ng pagkakataon sina Miriam at Lea na magkausap. Yeah. Greg, so, Miriam, how do you feel you've met Lea and watched her in Miss Saigon? I feel very honored to have met her. I've always been looking up to her ever since I was younger. Literally to You her. know, you know, when I was younger, I was singing your songs. Tomorrow. I asked her, are you familiar with the music while we were watching you? And she said, yeah, I have the tape, and it's amazing now that I'm seeing you and meeting you in person. And I just finished watching your show, and it's a great feeling. Oh, thank you. Thank you. Lea, sorry, ano nararamdaman mo nakita mo si Miriam din dito, nanunood sa'yo, and saying that she was a fan, she's a fan of yours? Well,
I feel actually pretty good that she came to see. I know that she's going to have a very hectic year representing our country. I mean, she's going to have a whirlwind of a year. You know, so I wish her congratulations and good luck for everything. And I'm glad that you took the time to come and see us. They're very happy. Napanood mo siya? Yes, we saw the pageant. With her lashes, all like that. Yeah, she looked really wonderful. She did the country proud, so there you go. Thank you, thank You're very you. welcome. Are you going to represent for World, or is somebody else doing it? I'm not so sure. The executive committee of Binibining Pilipinas and Mrs. Araneta have to Determine that. Yes. Oh, okay. It should be interesting. Actually, I heard there's a great clamor back home for me to go to the world. You might as well. I mean, hey, you never know. You never know, heck! You know, it's actually trailblazing. I don't know if there's any one person who's done more than one pageant in the same year. So I'm not so sure about that. So it would be historical. It would be exciting also because I'll be touring again, which is quite exciting. Yeah. You know, I'm learning more every day. That's good. Having fun? Yes, a lot. Good. Especially had fun back in Trinidad also. Good. Thanks, I need to go. Yeah, I have a thank meeting you. to get to. Yeah, thank you. Wonderful TV. May meeting pa si Lea sa hapong yon, pero hindi mapigil ang mga fans. Maging si Miriam, pinagkaguluhan din. Hindi lang ng mga Pinoy, kundi maging ng mga foreigners na nakakilala sa kanya. Hindi madaling maging beauty queen. Okay, may sleeve siya Makikita niyo naman to bukas. tomorrow. You'll see me in full regalia. So this is the mariposa sleeves, which will come with the gown. Kung alam ko paano ko ito susuotin, siguro. Pag nakikita mo yung mga kailangan mo isuot, yung kailangan mga makeup na kailangan naka-makeup ka, ano naiisip mo? In fact, tinatamad nga ako mag-makeup eh. Kung pwede nga lang, I'd go around without makeup eh. Pero, kailangan kasi para, kasi mayat maya merong kukuha ng photograph sa'yo, kaya mayat maya merong media na may dalang video cam, so kailangan you always have to look good. Natitidyusan ka ba? Parang, kakapagod. Oo, nakakapagod kasi because it's not in my lifestyle. Sa bahay nga, if I go around without makeup eh. So, nakakapagod talaga. Pero it's part of the package. So parang, being beautiful is a difficult job. It is physically beautiful. It is a difficult job because you always have to look presentable. Your hair has to be always perfect. Your makeup always right and appropriate. Your dress and your shoes and your jewelry always have to go together. Kailangan lahat sila maayos, ano. Pero what I think now the trend in pageant is the redefining the image of women eh. They're not so much focusing now on physical beauty eh. Ang maganda dito kasi they want the whole package, not just looking beautiful but also thinking beautiful and acting, and your personality should be of a good nature, no. June 6, Philippine Independence Day celebration sa Manhattan, ang sentro ng New York. Nakakatuwang kahit na medyo mainit, buong pagmamalaking suot ng ating mga kababayan doon ang ating mga tradisyonal na kasuotan. Ipinasara ang kahabaan ng Madison Avenue para sa parada na kinatampukan ng iba't ibang Filipino organization sa New York. Kanya-kanyang gimmick, ika nga. May ati-atihan,
Sinulog, Kanyaw, pati reenactment ng pagkamatay ni Jose Rizal. At syempre, dahil ang GMA ay napapanood dito sa New York, kasama rin ang aming float sa parada. Ang highlight ng napakahabang parada ay si Miriam. Bagamat huling tampok ang kanyang float, ito naman ang pinakahinintay ng lahat. At hindi naman nadismaya ang mga tao. Ipinakita ni Miriam ang kanyang winning form, ika nga. Bagamat hindi namin nakita, kwento ni Miriam na meron pa daw isang Amerikanong nanood ng parada na nagyaya sa kanyang pakasal. June 7, Lunes, kasabay kami ni Miriam na umalis ng New York at nagtungo ng Los Angeles, California. Halatang pagod na noon si Miriam. Kulang daw siya sa tulog. Pero syempre, dahil beauty queen, poised pa rin. VIP treatment ang ibinigay sa kanya, maging na mga foreigner na nakakilala sa kanya. Sinalubong si Miriam sa Los Angeles Airport ng kanyang ama. Sa dami pa lang ng bagaheng kailangan niyang dalhin, hindi nga madali ang buhay ng isang beauty queen. Kung sa New York ay puno ng official functions ang schedule ni Miriam, dito sa Los Angeles, pahinga daw muna siya at syempre, shopping. Kinabukasan ng gabi, nabulabog ang Los Angeles Airport nang mag-check-in si Miriam para sa aming flight pabalik ng Pilipinas. Sa Philippine Airlines counter, mga Pinoy na gusto siyang makalitrato, makausap, at mahinga ng autograph. Game naman si Miriam kahit na halos na-delay na kami sa aming flight. Maging ang mga Pinoy kasi nagtatrabaho sa airport ay lumapit sa kanya. Medyo nahalata ko nga lamang na siya'y napipikon kapag may nagsasabi sa kanyang, sayang, sana ikaw ang nanalo. Sa akin din medyo masakit yun. Nasasaktan din ako. Pero at that time kasi yun ang pakiramdam ng bata. Kaya considering may pressure, anybody na tatayo sa ganong situational forum, talagang kakabahan. Pero sa pangkalahatan, mas marami ang natutuwa sa kanya at bumabati ng congratulations. Sa 5 araw na nakasama ko siya sa Amerika, nalaman ko na si Miriam ay isang simpleng tao, mahiyain kung minsan at halatang hindi pa sanay maging isang celebrity. At bago lumapag ang aming eroplano, nagkaroon kami ng pagkakataong makausap siyang muli. Anong nararamdaman mo at anong mga nasa isip mo ngayon na pauwi na tayo ng Pilipinas? You've been away since April 26, di ba? Approximately 1.5 months. Yes. Anong nararamdaman mo? Tsaka anong mga naiisip mo ngayon? I'm having mixed emotions. Parang masaya ako na uuwi na ako. At the same time, kinakabahan ako dahil alam kong pag-uwi ko, dudumugin ako ng mga tao. Hindi ka pa sanay sa pagiging celebrity? Hindi. Natutuwa naman ako kasi finally makakauwi na rin ako. No? Mabibisita ko na yung mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko. Tapos, finally, makikita ko na rin mga kababayan natin at mapapasalamatan ko na rin sila ng harap-harapan. So, pero at the same time, kinakabahan ako kasi baka mamaya hindi na ako nakapaglakad sa daan na hindi ako makikilala. Bagong araw, bagong simula para kay Miriam. Ang itinuturing ngayong bagong reyna ng kagandahan ng mga Pilipino. Sa hirap nga naman ng buhay natin ngayon, kailangan ng marami sa atin ang isang bagong simbolo. Simbolong makapagbibigay ng bagong inspirasyon. Kasama si Greg Gonzalez, ako po si Jessica Soho para sa Brigada 7.